Sabi nila, kapag ipinanganak daw tayong mahirap ay hindi natin kasalanan. Ngunit pag namatay tayong mahirap ay mayroon na tayong kakulangan. Gasgas mang maituturing ang pahayag na ito, ngunit sa ilan ay hindi nila ito pamantayan. Mga taong pinagkaitan ng karapatan sa ilalim ng mga taong makapangyarihan. Posible kaya magkaroon ng pag-iibigan sa dalawang taong langit lupa ang pag-itan o ito magdadala sa kanila sa tiyak na kapahamakan? Paano ka makakatakas sa isang kasunduan kung buhay mo ang nakasalalay? Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwentong pag-ibig na aking ibabahagi sa inyo na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Manang Linda, pwede ko po ba kayo makausap? Nakangiting tanong ng ina ni Sophia sa matandang kasambahay. Ngayon lamang siya nakahanap ng tamang pagkakataon para ito'y makausap. Tungkol saan? Tanong nito saka ay tinigil ang ginagawang paghihiwa sa karne na siyang lulutuin nila para sa hapunan. Tungkol ho sa anak ko, kay Sophia. Naupo siya sa silyang malapit sa kinatatayuan ni Manang Linda. Gusto ko lang ho sana magpasalamat dahil nakwento sa akin ng anak ko na kayo ang gumabay sa kaniya nung mga panahong nagbubuntis siya. Kayo rin ang nagturo sa kanya para maging isang mabuting ina na hindi ko nagampanan sa kaniya. Maraming salamat dahil hindi niyo siya pinabayaan. Ngumiti ito sa kanya bago ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Alam mo, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin dahil tungkulin ko yun bilang tagapagsilbi sa pamilyang ito. Ginawa ko lang ang trabaho ko, pero masaya akong nakatulong sa kanya. Pero gusto ko pa ho kayong pasalamatan, ani ng kanyang ina. Marami akong pagkukulang kay Sophia. Aminado ako doon. Hindi ako naging mabuting ina at magulang sa kaniya nung nasa poder ko pa siya. Napabayaan ko siya at nagsisisi ako dahil wala ako sa tabi niya noong panahong kailangan niya ng alaga at gabay. Dismayado ako sa sarili ko. Pero makakabawi ka naman sa kanya ngayon, hindi ba? Muli siyang tiningnan ni Manang Linda. Dalawa na silang aalagaan mo at yung mang hindi mo na ituro sa anak niya noong kabataan niya ay maaari nung ituro sa apo mo habang lumalaki siya. Masusubaybayan mo ang paglaki niya at sa pamamarang iyon makakabawi ka na sa kanila. Napangiti ang kanyang ina. Tama kayo. Hindi ko dapat sayangin ang tsansang binigay sa akin ng anak ko. Kung hindi ko nagampanan na maayos ang pagiging isang ina sa kaniya, babawi ako sa pagiging lola. Manang Linda, Manang Linda. Napatingin sila sa isang kasambahay na nagmamadaling lumapit sa gawi nila. Mayroon ho tayong bisita sa sala. Narito po si Senyor Lawrence. Nagsalubong ang kilay ni Manang Linda, saka itinigil ang ginagawa niya. Napapadala siya at ang bigla ang pagbisita ng senyor dito. Anito bago buksan ang gripo at naghugas ng kamay. Ikaw na muna ang magtuloy ng paghihiwa ng karne. Ako na ang bahala na mag-asikaso sa kaniya. Nagmadaling umalis si Manang Linda. Kaya nawalan tuloy ng pagkakataon ng kanyang ina para tanungin kung anong problema. Grabe, sa tuwing nagpupunta talaga si Senyor Lawrence, palagi mabigat na hangin ang dala niya rito. Rinig niya sa kasambahay na pumalit kay Manang Linda. Bakit? Masama bang ugali ng taong yun? Hindi niya maiwasang itanong na ikinagulat nito. Naku, narito po pala kayo. Pasensya na. Napakamot ito sa ulo dahil sa pag-aakalang mag-isa lang siya sa kusina. Gusto na lamang niya lumubog sa lupa dahil sa kahihiyan. Hindi, ayos lang naman. Gusto ko rin kasing malaman. Ani ng kanyang ina saka lumapit dito. Sino ba ang taong tinutukoy mo? Bakit parang takot na takot kayo sa kanya? Hindi naman ho sa natatakot kami.
Sabihin na lang ho nating hindi namin gustong narito si Senyor Lawrence. Anito, saka lumawit pa ng bahagya sa kaniya. Alam niyo po yung piling ng mga estudyante na ayaw nakikita ang terror ng teacher nila? Ganun ho ang pakiramdam namin sa tuwing narito siya. Unti-unti siyang napatango na makuha ang nais ng iparating sa kaniya. Pero biglang sumagi sa isip niya ang anak na si Sophia. Kaya di niya tinuloy maiwasan na mag-alala. Palaban ng anak at wala itong kinatatakutan. Kung kahit alam niya magiging problema, oras na magkaroon ng di pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawa. Maganda naman ang mood ni Sophia kanina nang umalis sila para sundin sa eskwelahan si Amanda. Pero nawala ito dahil sa pag-uwi nila sa asyenda. Mayroon palang bisita na kahit kailan ay hindi niya gustong nakikita. Mabigat ang pakiramdam niya sa tuwing narito ang taong ito sa asyenda na hindi niya batid kung ano ang dahilan. Mayroon ka bang nais sabihin sa akin? Tanong ni Lawrence sa kanya dahil kanina pa nitong nararamdaman ang matalim na tingin na ibinibigay niya. Wala naman ho. Aniya gamit ang mahinahong boses saka ito binigyan ng isang peking ngiti. Tatlo silang narito sa loob ng opisina ni Rafael at hindi niya maintindihan kung bakit pati siya ay nakasama. Tungkol saan ho ang pag-uusapin natin, Uncle? Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Sophia, dahilan para mabawasan ang bigat na nararamdaman ito. Nais ko lang kayong kumustahin. Anito saka sumandal sa sopa na inuupuan niya. At nais ko lang din malaman kung ano ang sagot mo sa tanong ko sa iyo noon. Sobrang palugit na ang binigay ko sa iyo. Kaya umaasa ako na pag-isipan mo na ang naging desisyon mo. Naramdaman ni Sophia ang biglaang paghigpit ng hawak ni Rafael sa kamay niya. Maaari ko na bang malaman kung ano ang naging desisyon mo? Itutuloy ko. Ani Rafael na nagpakunot sa noo ni Lawrence. Anong ibig mong sabihin? Malapit ko nang matunton ang matagal ko nang hinahanap. Pagpapatuloy ni Rafael. Kaya naman itutuloy ko ang plano na pagiganti sa mga pumatay sa magulang ko, pati na rin kay Danica. Tumangutango ito at mababa ka sa mukha ang tuwa dahil sa naging desisyon ng pamangkin niya. Masaya akong marinig ang pasya mo, Rafael. Hindi mo ako binigo. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi na rin matutuloy ang plano niya na pag-alis sa organisasyong ito. Ani Sophia dahilan para unti-unting maglaho ang ngiti sa labi ni Lawrence at umaasa kaming respetuhin ninyo ang bagay na yun. Sandali lang. Ano bang sinasabi niya? Nilingon nito si Rafael. Ang akala ko ba'y itutuloy ko ang paghiganti. Anito. Pero itutuloy ko rin ang planong pag-alis at pagbuwag sa Garcia clan. Katahimikan. Gulat ang gumuhit sa mukha ni Lawrence matapos marinig ang sinabi ni Rafael. Bumalik sa kanyang alaala ang ginawa ng kapatid na si Alexander nung ito'y nag-anunsyo ng pag-alis sa organisasyon nila. Inuulit mo lang talaga ang pagkakamali ng iyong ama. Wala sa sariling sambit nito, suot ang maskarang lumilin lang sa mga tao sa paligid niya. May lungkot at pagkadismaya, ngunit sa kalooban niya ay mayroong init ng apoy na nagsisimulang lasunin na naman ang utak niya. Mukhang hindi kayo marunong madala sa nangyari noon sa pamilyang ito. Hindi ko nahahayang maulit pa ang nangyari noon, ani Rafael, at nakasisiguro ko yun sa inyo, Uncle. Hinding-hindi na. Marin itong napapikit at matagal bago nakasagot dahil pinakakalma niya ang sarili at iniwasang magpakita ng galit. Sige, susubukan kong respetuhin ang bagay na yan. Bakas pa rin sa boses nito ang pagkadismaya bago tumayo para magpaalam na umalis sa mag-asawa. Pero may bigla siyang naalala. Siya nga pala. Sa isang linggo ay iniimbitahan ko kayong dumalo sa mansyon para sa aking karawan. Umaasa ako sa pagdalo niyong mag-asawa. Tumayo si Rafael. Salamat, Uncle. Makakaasa kayong pupunta kami sa karawan ninyo.
Tumango ito at pinasadahan ng tingin si Sophia. Umaasa ko makikita kita doon, Mrs. Garcia. Hindi alam ni Sophia kung anong itutugon niya sa biglaang pagtawag nito sa kanya ng formal. Mas lalo siyang nakaramdam ng ilang at pagkainis sa di malamang dahilan. Sige ho, magkita na lang tayo ulit doon. Tugon niya gamit ang peking ngiti sa peking taong nasa harapan nila. Hindi mabasa ni Sophia ang reaksyon ni Rafael habang nakatingin sa kabuuan niya. Sabihin mo kung magpapalit ako, may 30 minutes pa tayo. Siya na nagboluntaryo magsalita dahil halos 1 minuto na nakalipas. Pero wala pa rin komento sa suot niyang kulay pulang mini dress na may slit ng kaunti sa kanang bahagi ng hita niya. Humarap siya sa salamin para pagmasdan ang sarili at sinuri kung mayroon bang hindi kaaya-aya sa kanyang itsura. Ang kanyang buhok ay hindi na niya masyadong inayos. Hinayaan na lamang na ito na bagsak at nakalugay. Ginawa lang din niyang natural ang makeup para iwasan ang pahirapan sa pagtanggal nito mamaya. Isang birthday party ang dadalohan nila ngayon at wala siyang ideya kung sino-sino makakasalamuha niya dahil itong unang pagkakataon na dadalo siya sa isang okasyon na may kaugnayan sa mga Garcia. Hindi siya masyadong pamilyar sa angkan ni Rafael pero alam niyang hindi lang basta birthday party ang dadalohan niya. Kung kaya naman kahit papaano, nag-ayos siya para maging presentable sa harap ng iba. Huwag na tayong tumuloy. Napatingin siya kay Rafael dahil sa kanyang narinig. Nagsimula ito magtanggal ng mga botones sa suot na long sleeve polo at sumunod ay ang pag-alis ng belt, dahilan para makuha agad ni Sophia ang pinararating nito sa kanya. Ano ka ba? Umayos ka nga. Mabilis niyang nilapitan si Rafael para pigilan. Para kang sira. Malilate na tayo. Halika na. Pwede namang hindi na lang tayo tumuloy. Ani Rafael saka hinapit ang kanyang bewang. Masyado kang maganda ngayon. Kaya kasalanan mong nalagay tayo sa alanganin. Ayokong lumabas. Dito na lang tayo sa kwarto magdamag. Bahagyang natawa si Sophia sa kakaibang pamamara nito para purihin siya. Handa na sanang lumapat ang labi nilang dalawa nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Mama, sama ako. Boses ni Amanda na kanina pang nagwawala sa labas dahil gusto nitong sumama sa lakad nila. Agad na lumayo sa isa't isa ang dalawa at naglakad palayo si Rafael sa kinatatayuan niya para ayusin ang sarili bago harapin ang anak niya. Anak, babalik din kami agad ni Papa, okay? Malayo kasi yun. Tsaka, hindi pwede ang bata doon. Ani Sophia. Pero lalo lang nagwala ang anak nila at nagtatakbo patungo naman sa kanyang ama. Papa, sasama po ako sa inyo. Ayaw po kasi akong isama ni Mama. Pagsusumbong nito habang sumisinok-sinok pa dahil sa pag-iyak nito mula pa kanina. Binuhat ni Rafael ang kanyang anak. Bukas aalis tayo. Saan mo ba gustong pumunta? Ayoko po. Gusto ko ngayon na. Anito na patuloy pa rin sa pag-iyak at pakiusap na siya isama. Nagkatinginan ang dalawa. Hindi alam kung anong gagawin nila at paano patatahanin si Amanda. Hindi nila ito maaaring isama dahil sigurado sila na walang bata sa pupuntahan nilang okasyon. Magbuburyo ito at posible magyaya agad pa uwi. Buong akala niya ay lalo silang matatagalan sa pag-alis. Ngunit dumating ang ina ni Sophia upang muling kuhanin ang atensyon ng bata. Ginawa nito ang lahat para tumahan at makalimutan ang lakad ng kanyang magulang na nagtagumpay naman dahil nakalabas na ang mag-asawa sa asyenda. Mas mahirap pala to, ani Rafael na makasakay na sila sa sakyan. Nagsimula nitong buhayin ang makina ng kotse hanggang sa unti-unti sila na makalabas ng garahe. Ang alin? Tanong ni Sophia. Ito. Mas mahirap takasan ng anak kaysa sa mga pulis na humahabol sa akin noon. Napangiwi siya at hindi mapigilan ang hindi matawa. Hirap ka na kay Amanda.
Paano kaya kung madagdagan na siya? Bulong niya. Saka kinabit ang seatbelt sa kanya. Ano? Alin ang madadagdagan? Takhang tanong ni Rafael, ngunit ipinagkibit balikat na lamang ito ni Sophia. Sapagkat wala pang kumpirmasyon sa hinala niya. Nang sila'y makarating sa lugar ni Lawrence, halos lumuwa ang mata ni Sophia dahil sa laki at lawak at ganda ng mansyon na inaapakan nila. Hindi nalalayo ang itsura at estilo ng hasyenda na animoy isang palasyo na tinitirhan ng mga maharlikang pamilya. Halos lahat ba ng Garcia ay ganito kalaki ang mga bahay? Hindi niya maiwasang itanong habang patuloy na nililibot ng tingin ang paligid nila. Marami ng tao at karamihan sa mga nakikita niya ay mga kilalang personalidad. Lahat ng bisita ay hindi lang isang simpleng mamamayan na naisipan lang imbitahan. Ang lahat ng tao dito ngayon ay may mga pangalan na alagaan at may mga organisasyon na kinabibilangan. Karamihan. Ani Rafael saka hinapit ang baywang ni Sophia palapit sa tabi niya na makita ang kanyang tiya na palapit sa gawin nila. Rafael Garcia, ang nakatimbati ng isang matandang babae sa kaniya. Halos puno ito ng kumikinang na alahas sa katawan. Na ultimo pati ang makuko sa daliri nito ay mayroong diamante. Matagal-tagal na rin simula nung huli tayo nagkita. Kumusta ka? Kagayang nakikita nyo. Mabuti ho ang kalagayan ko. Tugon ni Rafael sa kabinaling ang tingin kay Sophia. At masaya dahil sa pamilyang mayroon ako ngayon. Oh, mayroon ka palang kasama. Anito na mabaling ang tingin kay Sophia. Pasensya na at hindi kita napansin. Ikaw ba ang asawa? Ako nga ho ang asawa. Inilahad niya ang kanang kamay upang magpakilala. Sophia Mendoza. Sophia Mendoza Garcia. Nagpakawala ito ng mahinang tawa bago tanggapin ang kamay niya. Nice to finally meet you, Sophia. Ako si Vanessa. Vanessa Garcia. Pwede mo akong tawagin Tita Vanessa. Sinuklaan niya ito ng ngiti at patuloy na kinikilatis ang Vanessa Garcia na nasa kanyang harapan. Mayroon siyang ideya kung sino ito dahil ang taong ito ay isa sa mga tumalikod kay Rafael nung panahon nagsisimula pa lang itong pumasok sa mundo ng mafia. Vanessa Garcia? Siya ang bunso? Tanong ni Sophia habang pinagmamasdan ang family chart at ilang detalye patungkol sa isang malaking miyembro ng Garcia clan. Aminado siyang walang masyadong alam sa pamilyang kinabibilangan ni Rafael kung kaya't naglakas loob na siyang humingi ng tulong para makilala mga tao na posible na makasalamuha mamaya. 3 na lang sila natitirang magkakapatid. Ani Rafael saka itinuro isang litrato ng katabi ng litrato noon Vanessa. Si Uncle Alex, pangalawa sa bunso, pero nasa abroad na siya at doon na nakatira kasama ang pamilya niya. Kaya tiyak si Auntie Vanessa lang ang makikita mo mamaya. At syempre, pati na rin si Uncle Lawrence. Mabait ba? Kasundo mo ba siya? Tanong ni Sophia. Walang mabait sa pamilya namin. Seryosong sagot ni Rafael. Si Auntie Vanessa ang unang taong nilapitan ko para humingi ng tulong. Sa kanya ako lumapit para tulungan sa paghahanap sa mga taong pumatay sa magulang ko. Pero hindi niya ako tinulungan. Ang rason ay hindi niya gustong madamay sa gulo na di ko alam kung totoo. Pinabayaan ko na lang. Hindi agad nakakibo si Sophia at binalik ang tingin sa tablet na hawak niya. Kung ganoon, ang Uncle Lawrence mo lang ang tanging taong tumulong sa iyo para makapasok sa mundong ito? Ganoon na nga. Malaki ang naitulong niya sa akin simula pa lang. Dahil din sa kanya, kaya lumakas ulit ang pangalan ng Garcia. Ani Rafael. Sa katunayan, hindi ko akalaing siya pa ang tutulong sa akin. Dahil nung nabubuhay pa ang papa, madalas silang nagtatalong dalawa. May mga hindi na pagkakasundo ang mga bagay na madalas na uuwi sa away. Kaya akala ko mahihirapan akong pakiusapan siya pero nagkamali ako. Hindi siya nagdalawang isip na tulungan ako
sa mga pinaplano ko. Mayroon bang dumi sa mukha ko, Sophia? Nabalik siya sa realidad nang marinig ang tanong ni Vanessa na nakahawak sa kanyang mukha. Wala naman ho. Mayroon lang naalala. Pasensya na. Aniya saka binitawan ang kamay nito. Nilingon niya ang katabi para sana'y kausapin nang may lumapit na 3 lalaki sa gawin nila para makipagkamustahan kay Rafael. Base pa lang sa mga tindig nito, mayroon ng idea si Sophia kung anong klaseng tao ang mga ito. Lumingon sa kanya si Rafael at tumango na lamang siya sa kasumenyas na ayos lang siya. Hindi rin naman niya gusto makisali sa usaping negosyo sapagkat mabuburyo lamang siya rito. Mafia! Rinig niya sa likuran kaya napalingon sa kanya si Vanessa. Mga miyembro ng isang mafia clan ang kumakausap sa asawa mo. Hindi siya umimik. Napaisip kung bakit kailangan pa niyang sabihin sa kanya kung anong klaseng mga tao ang lumapit kay Rafael. Kumusta? Tanong pa nito saka siya nilapitan. Kumusta naman ang iyong buhay sa loob ng asyenda? Maayos naman ho. Totoo ba? Nito, ngunit may ngiti pa sa labi nito. Walang buhay naging maayos sa pagtira sa asyenda. Muli ay hindi siya nakaimik. Pareho sila nagsusukatan ng tingin at kapwa nagpapakiramdaman kung sino ang unang susuko sa kanila. Mga madam, baka mayroon may gusto sa inyo ng wine. Alok ng isang waiter na nasa gitna nila. Dahilan para maputol ang namumuong tensyon sa pagitan nilang dalawa. Tumikhim si Sophia at walang inmik na kumuha ng red wine na inaalok sa kanila. Ginawa rin ito ni Vanessa at nagpasalamat sa waiter bago ito umalis sa kanilang kinatatayuan. Tama nga ang narinig kong balita tungkol sa iyo. Palaban kang babae. Hindi na rin nakapagtataka at ikaw ang napiling mapangasawa ni Rafael. Nito saka sumimsim sa hawak nitong red wine. Kailangan niya ng kagaya mo. Kailangan niya ng taong matapang para may pagkunan siya ng lakas ng loob sa bawat problema o suliraning dumating sa kanya. Hindi niya matukoy kung anong nais itong operating sa kaniya, subalit hindi niya ipinakita na apektuhan siya sa narinig niya. Mag-asawa kami, kaya natural lang ho sigurong kumuha kami ng lakas sa isa't isa. Aniya saka tumingin sa gawin ni Rafael. Sabihin na ho nating naging impyerno ang buhay ko nung tumira ako sa asyenda. Pero naging matatag naman ako dahil sa mga naranasan kong hirap sa poder niya. Kagaya ng pagtitiwala sa mga taong nasa paligid mo. Minsan kasi, yung inakala ko nating kaibigan nating maaasahan ay kaya rin tayong pagtaksilan. Aniya saka sumimsim sa wine na hawak niya. At narealize ko rin na minsan, kahit gaano ka pabuti sa mga taong nasa paligid mo, ay pwede ka pa rin traitor rin ng mundo. Kita sa mukha nito ang pagsang-ayon, dahilan para ipagpatuloy niya ang gusto niyang sabihin. Pumasok ako sa mundo ni Rafael na alam ko na ang lahat. Ang akala ko ay naranasan ko na kung gaano kalapit sa akin ang mundo. Pero may mas malala pa pala sa mga naranasan ko. Tumingin siya sa paligid niya at halos lahat ng mga bisita ay mayroong mga sariling mundo upang pag-usapan ang mundo ng negosyo. Hindi tumitingin ang problema sa estado ng buhay ng tao. May mga pagkakataon talaga na susubukan ka para makita kung gaano kakalakas. Sa kaso namin, napatunayan kung walang mangyayari sa'yo kung hindi ka marunong lumaban dahil iba maglaro ang kapalaran. Bravo! Bagya siyang nagulat na makita ang pagpalapak sa kaniya ni Vanessa. Pinahanga mo ako sa sinabi mo. Hindi ko akala ay magiging bukas ka sa mundong kinagagalawan mo. Nagsalubong ang kilay niya at bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang pag-vibrate sa loob ng pouch na hawak niya. Excuse me, paalam niya bago kuhanin ang cellphone sa loob. At nang makita ang pangalan ng kanyang ina na tumatawag sa kanya, ay lumayo siya
at naghanap ng lugar kung saan hindi maingay. Sophia, naririnig mo ba ako? Hello? Anito sa kabilang linya. Naririnig ko po kayo. Bakit po ma? May problema po ba dyan? Tanong niya nang bagyang makalayo sa venue. Wala naman anak. Gusto ko lang masigurong nakarating kayo sa lugar na pinuntahan yung mag-asawa. Kanina ko pa kasing hinihintay ang text mo. Mukhang nalimutan mo yata. Nasapo siya sa kanyang noo. Nawala po sa isip ko. Sorry po ma. Ayos lang anak. Ang importante ay ligtas kayo nakarating dyan. Anito. O siya, sige na. Mag-enjoy kayo dyan. Tulog na si Amanda. Kayang walang makukulit sa inyo pag uwi ninyo. Ngumiti siya. Sige po. Matulog na rin po kayo. Siguradong late na rin kami makakauwi mamaya. Dahil hindi pa halos nagsa-start ang party. Good night po ma. Ganoon ba? Siya, sige. Ingat na lang sa pag-uwi nyo mamaya. Huwag masyado magpakalasing. Dahil malayo pa ang uuwian yung dalawa. Delikado sa daan, Sophia. Mag-iingat kayo ha. Paalala ng kanyang ina bago sila muli nagpaalam sa isa't isa. Hindi niya namalayan ang kanyang sarili na nakangiti dahil sa sinabi ng kanyang ina. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging bata. Ibinilik na niya ang cellphone sa loob ng pouch at nakahanda na sana bumalik sa venue nang may humila sa kamay niya. Pero bago pa siya makagawa ng ingay, mabilis siyang sinuotan ng sako sa kanyang ulo. Sinubukan niyang huwag magpumiglas pero naramdaman niyang may tumutusok sa braso niya. Dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo at unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin. Hanggang sa may sumalo na lamang sa kanya at di niya alam ang sumunod na nangyari. Paano pag nalaman ni Rafael na ang kanyang tiyuhin ang mismong pumatay sa kanyang ama at patuloy na nagpapahirap sa mundong kinalakihan niya? Ano mga pinaplano ni Lawrence sa kanilang mag-asawa? Paano ang sakripisyong gagawin ni Rafael at Sophia upang matigil na ang kaguluhan sa kanilang buhay? Upang magkaroon na sila ng tahimik at masayang pamilya? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!